mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 12 kabanata ng unang aklat ng Samuel. Ito po ang kabanata kung saan ang farewell address ng propetang Samuel, ni propeta Samuel. Parang isang pastor na magre-retiro, inaalala ang nakaraan, pinapaalala ang katotohanan at hinahamon ng bayan na manatiling tapat sa Diyos kahit may hari na sila. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo. Samahan niyo po kami sa pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, buksan mo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, at dalangin namin na ikaw po ang siyang manguna sa amin. Ikaw ang mapapurihan sa espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So verse 1, sinabi ni Samuel sa sambahayan ng Israel, ngayon nasunod ko na ang gusto ninyo, nabigyan ko na kayo ng hari, narito na siya upang mamuno sa inyo. Ako na may matanda na at ang aking mga anak ay kasakasama ninyo. Mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay ako ang namuno sa inyo. So, dito makikita natin narito ang hari na lumalakad sa unahan ninyo. Yan po yung first statement po ni Samuel. Kinilala ni Samuel ang bagong sistema. May hari na. Siya ay tumanda na. Transition of leadership po ang tawag dito. Ang plano ng Diyos ay nagpapatuloy kahit nagbabago ang mga leader. Huwag ilagay ang tiwala sa tao lang. Ang Diyos ang constant. Tandaan po natin, ang mga leaders nagbabago, nawawala, nag-i-end yung kanilang mga services. Pero si Lord, siya yung constant na nagbibigay ng provision sa atin. Kaya sikapin nating maging loyal kay Lord, bago pa lang dun sa ating mga leader. Mahalaga po na may loyalty rin tayo sa leader, pero kailangan yung loyalty talaga natin first and foremost sa ating Panginoon. Verse 3, sabi po dito, kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari. May kinuha ba ako sa inyo kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung mayroon. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anuman sa amin. Sagot nila. Sinabi ni Samuel, kung gayon, si Yahweh ang saksi ko. Saksi ko rin ang kanyang hinirang na ako'y walang ginawang masama sa inyo. Sumagot sila, iyan ay alam ni Yahweh. Ayan. So dito po nakikita ang public accountability ni Samuel. Walang corruption or injustice sa kanyang pamumuno. Ang tunay na leader ay may integridad at malinis na konsensya. Ang buhay natin ay dapat kayang suriin. Dapat yung transparency, nandoon. Ayan. So, verse 6, sabi po dito, sinabi ni Samuel, siya nga ang saksi. Si Yahweh na pumili kina Moises at Aaron at siya rin ang nagligtas sa inyong mga ninuno mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya nga, tumayo kayong lahat sa harapan niya at isa-isahin ko ang mga kabutihan niyang ginawa sa inyo at sa inyong mga ninuno. Nang si Jacob at ang buo niyang sambahayan ay manirahan sa Ehipsyo, sila'y inalipin ng mga Ehipsyo. Humingi ng tulong kay Yahweh ang inyong mga magulang at ibinigay sa kanila sina Moises at Aaron. Sa pangunguna ng mga ito, sila'y inilabas niya sa Ehipto at dinala sa lupain ito. Ngunit si Yahweh ay tinalikuran ng sambayanan. Kaya't sila'y ipinalupig niya kay Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin na hari ng Moabita. Hari ng Hazor, gayon din ang mga Filisteo at sa mga Moabita. Pagkatapos ay dumaing sila kay Yahweh at kanilang sinabi, nagkasala kami sapagkat tinalikuran ka namin. Nagdingkod kami kay Baal at kay Astaroth. Iniligtas mo kami ngayon sa aming mga kaaway at naglilingkod kami sa iyo. 11. At ipinalala sa kanila ni Yahweh sina Gideon, Barak, Jephthah at Samuel. Iniligtas nila kayo at pinangalagaan laban sa inyong mga kaaway, kaya't
mapayapa kayong nakapamuhay. Kita natin binanggit ang mga pagliligtas ng Diyos, no, sa pamamagitan ni Moises, Aaron at ng mga hukom. Dito makita natin yung cycle, no, yung kasalanan, oppression, panalangin at kaligtasan. Tandaan natin na ang Diyos ay consistent na tapat kahit ang tao ay hindi, no. Alalahanin mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Doon lumalakas ang ating pananampalataya. So verse 12, ngunit nang kayo'y sasalakayin ni Nahas na hari ng mga Amonita, ipinagpilitan ninyong basta. Gusto naming isang hari na mamumuno sa amin, bagamat alam ninyong si Yahweh na ang inyong Diyos, ang inyong hari. Ayan, makikita natin, no, kahit ang Diyos, ang tunay na hari, humingi pa rin sila ng human king. Minsan, pinipili natin ang visible kaysa sa invisible na Diyos. Kaya tandaan natin, huwag ipalit ang tiwala mo sa Diyos sa mga bagay na nakikita natin. Verse 13, sabi po dito, narito ngayon ang haring hiningi ninyo, ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, parurusahan niya kayo. Ayan, so makikita po natin dito yung conditional covenant. Ano po? Obedience equals blessing. Pero disobedience, merong judgment, no? Ang relasyon ng Diyos ay may responsibility, no? Ang grace ay hindi excuse para sa disobedience, no? So, yan po ang malinaw pong ipinapakita dito ng mga talata. So, sa verse 16, sabi po dito, ngayon tingnan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. Ngayon ay anihan ng trigo, idadalangin ko sa Kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari. Dalangin nga si Samuel noon di kumulog at umulan. Silang lahat ay napuno ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Ayan, dito makikita natin yung wet harvest, no? Wheat harvest. Normally, dry season po yon, no? Ang ulan ay supernatural sign ng judgment, no? Ang Diyos minsan gumagamit ng matinding paraan para gisingin ang tao, no? May mga pagkakataon na ang bagyo sa buhay mo, sa buhay natin, ay wake up call ng Panginoon. 19, sabi po dito, sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. Ayan, so nakita nila ang kanilang kasalanan, no? Humingi sila ng panalangin kay Samuel. Tandaan natin, ang tunay na repentance ay may takot sa Diyos at may pag-amin sa pagkakasala, no? Ang pagbalik sa Diyos ay laging bukas kasi si Lord lagi naman tayong wini-welcome. Ayan, so verse 20, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso, huwag ninyo siyang tatalikuran. So dito sabi po, huwag kayong matakot, huwag kayong lilihis. Ayan, so may kasalanan sila, yes, pero may grace pa rin ng Diyos. Hindi pababayaan ng Panginoon ang Kanyang bayan. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangalan, hindi dahil perfect tayo. Kaya kahit nagkamali tayo, may pag-asa pa. Bumalik lang tayo sa Panginoon. Verse 23, sabi po dito, ipapanalangin ko kayo at tuturuan ng dapat ninyong gawin. Subalit, matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong aalalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ayan. So, ang linaw po ng ni Lord, ni Samuel, no? Para kay Samuel, ang hindi pananalangin ay kasalanan, no? Sapagkat ang intercession ay responsibility ng isang leader. Ipanalangin mo ang mga tao, maging ang mga ministry. Ayan. So, makikita rin po natin dito, ang sabi dito ni Samuel, matakot sa Panginoon at maglingkod ng tapat. Yan ay kanyang final warning and exhortation. May consequence pa rin
ang patuloy na pagkakasala. Kasi ang grace ay may kasamang call to faithfulness. Kaya magpatuloy sa Diyos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Kaya nga sabi sa 25, ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Hindi po yung babala. Kaya makikita natin sa buong kabanata 12 ng aklat ng unang Samuel na ang Diyos ay tapat sa kasaysayan. Makikita din natin na ang tao ay madalas na nagkukulang sa Kanya. Subalit ang grace ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Ngunit ang obedience ay mahalaga, no po, sapagkat sabi nga natin kanina, kung tayo ay susunod, nandun yung pagpapala, at kung tayo naman ay susuway, nandun naman po ang parusa. Sana po meron tayong natutunan sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.